pag binabasa mo yung mga ulat, parang iba yung sinasabi ni President Marcos sa inaanunsyo naman itong US President Donald Trump. At yun nga mga bayan, pag-usapan nga po natin, eto pong nahalata ni Madam Ali Soto sa mga pinagsasabi po ng ating Pangulo. Mantakin mo mga kabayan, at tinabagay nabuking ni Ma'am Ali itong si Bongbong Marcos na iba-iba po yung sinasabi kumpara doon po sa sinasabi po ni President Donald Trump. Para bagay binobola-bola po tayo na yung naging negosasyon po sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika naging mas pabor po sa ating mga Pilipino. Na yung 19 versus 0 tariff pabor pa po sa ating mga Pilipino. Parang ganun po yung gusto ipakita ni Bongbong Marcos. Parang tayo pa yung nanalo dun sa negosasyon. Pantakin mo, 19% ipapatok na taripa sa mga produktong pinapasok natin sa Amerika. Samantalang yung Amerika, magpapasok sa atin, 0% mga kabayan. Mukhang sa presko ni President Bongbong, akala mo, panalo tayo sa nangyaring negosasyon pero hindi po nagpapabudol si Madam Ali Soto. Bakit mga kabayan? Nahalata niya po Nahalata niya po na para bang binobola-bola lang tayo nito ni Bongbong Marcos. O ito ba mga kabayan, na hindi ko na po papakahabain pa ang aking intro dito sa balitang to, at ibibigay ko na po sa inyo si Madam Ali Soto. Ma'am Ali, pasok po. Silipin na natin ang mga mainit na balita para sa araw ng Huwebes, July 24, 2025. ASPN pa rin tayo sa nabaybayang pangunahing news. Umpisa na po natin sa balita na nakabalik na po ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos, kung saan nakipagnegosasyon siya kay US President Donald Trump. Kaugnayan primarily about trade, kalakalan. Particular doon po sa taripang ipapato ng Estados Unidos sa mga goods na magagaling sa Pilipinas, yung i-export po natin doon. So dumating na po yung chartered flight ng Pangulo at ng kanyang delegasyon sa Villamor Air Base sa Pasay pasado alas 10 kagabi. At sa kanyang arrival statement, binida niya ang sinasabi niyang productive meeting. Kasama si Trump, si Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth, at iba pang opisyal. So pinagtibayan nila yung pangakong higit na palakasin ang matagal ng alyansa at ang ekonomiya ng dalawang bansa para sa benepisyo ng mga mamamayan at ng kani-kaniyang pambansang interes. Bukod po sa taripang ipapataw ng Estados Unidos, tinalakay din ng Pangulong Marcos at ng mga opisyal ng Amerika ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa at pinagtibay din umano nila ang pagkatig sa naturang kasunduan. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos si Trump para sa tuloy-tuloy na suporta para sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at sa pagpapatibay sa paghahari ng batas sa South China Sea. Pinag-usapan din sa mga naganap na pulong ang cybersecurity, energy supply resilience at mga critical infrastructure. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng multilateral engagement, lalo na po sa mga kalapit na mga bansa, at nagpasalamat din siya para pangako ng Estados Unidos ng $15 milyong, $15 million para sa private sector development sa ilalim ng Luzon Economic Corridor Initiative at ang karagdagang foreign assisted projects na nagkakahalagan po ng $48 million. Samantala, binatikos naman ng mga kritiko bilang na pinakamalalang insulto daw itong pinagmamalaki ni Pangulong Marcos na bilang pinakamahalagang tagumpay, yung pagbaba nga po ng taripa mula 20% ay naging 19% na lang po for Philippine exports to the United States. Ano po yan, tanggal naman daw kasi yung import duties na ipapataw ng Pilipinas dun sa mga American na products. Pero specifically itong American automobiles, at dadagdagan din natin yung bibili nating mga produkto ng ilang American goods. Dinipensan man ito ni Pangulong Marcos, narito po ang kanyang sinabi sa ginanap na kapihan sa Washington DC kasama po ang media. Now 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms,
it is a significant achievement. There's more to be spoken about with the United States concerning the tariff rates and our trade deals. So that, I think, is so we have a 19% rate coming from for imports coming from the Philippines into the United States. And however, comparatively speaking, we are still doing more. They told us that it is because of the special relationship between the Philippines and the United States. Kapag binabasa mo yung mga ulat, parang meron yatang hindi pagkakaintindihan yung dalawa. Sino? Because on one hand, sinasabi ni President Marcos, zero tariff on certain goods. Specifically, binanggit nga niya yung mga American-made na mga automobiles, hindi ba? Pero ang anunsyo nitong si Donald Trump, hindi, parang nagkaroon ng broad zero tariff policy. Hindi daw ganun. So, hopefully, kapag pinaplansya na po nila yung detalye nitong kasunduan na to, ay hindi magkaroon ng problema. Parang, pag binabasa mo yung mga ulat, parang iba yung sinasabi ni President Marcos sa inaanunsyo naman nitong US President Donald Trump. At bilang bahagi rin ng kasunduan, tulad ng ating nabanggit, aalisin ng Pilipinas ang taripa sa mga American automobiles. Parang ito pabor sa Filipino consumers, no? Parang sinasabi mo, uy, kung babawasan yung zero tariff na sa mga sasakyan na galing sa Amerika, mas bababa yung presyo. Oo, pabor sa atin, sa consumer. Pero ano naman ang epekto nito dun sa sa local? Meron ba tayong locally produced na mga kotse? Wala rin, Saraw. Francisco Motor. Correct. Mamaya tatalakayin natin yan. Kumausap tayo ng eksperto. Simon Abrea, makakasama natin. At ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan din magre-resulta ang kasunduan sa mas malaking importasyon. Yun ang commitment natin. We are going to buy more soy, wheat at mga pharmaceutical products po mula sa Estados Unidos. So kinadismaya naman po ng marami itong namataas kasi pa rin itong 19% mula doon sa kasi in last April, what was announced was 17%. Tapos ito, nung finally nag-announce si Trump, ginawang 20%, abay, nagpunta pa doon yung Pangulo natin at nagtawaran sila, yung 20% naging 19%. Bukod pa rito, nakikita nilang kalamangan naman ng Estados Unidos base sa makukuha nitong kapalit. Sabi po ng ating Senator Panfilo Ping Lacson, hindi ito patas na kasunduan syempre dahil naman kasi sa pagitan ng talagang dekada naman na magkaalyado. No, na pinakamalalang insulto nga anya ito. Pakinggan po natin ang kanyang, meron ba tayong shot? Ang kanyang sinabi. Senator Ping! Wala. Ayan, tunghayan nyo na lang yung kanyang sinabi sa ating monitor. Anya, hindi ba ituturing na tagumpay para sa bansa itong 1 percentage point na tapya sa taripa papataw ng Estados Unidos na ang kapalit, zero tariff rate sa produktong ipadadala nila sa ating bansa? Pinunto naman ni Senator J.V. Ejercito na hindi patas ang kasunduin ito. Luging-lugi anya ang Pilipinas. Samantala, ayan po yung kanyang pahayag sa ating TV monitor. Naniniwala naman si ACT Teachers Representative Antonio Tino na maalala ito ng kasaysayan ng Pilipinas bilang pagbebenta sa soberanya ng bansa. Samantala, ginamit naman ni Trump ang pagkakataon para pasaringan ang nakalipas na administrasyon. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni U.S. President Donald Trump. I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. Hello? Honestly, they didn't know what they were doing? Noong panahon ni dating Paulo Rodrigo Duterte, lumayo ang Pilipinas sa tradisyonal na kaalyado nito, ang Estados Unidos. Kasabay nito, yun nga yung ating foreign policy pivot, di ba? Kasabay nito ay mas pinalakas ni Duterte ang ugnayan ng bansa sa China. Nangyari ba ito tapos batikusin ng mga opisyal ng Estados Unidos yung mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao kaugnay nga ng madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. At nagbanta pa si Duterte na ibabasura niya ang Mutual Defense Treaty matapos mapaulat na binawi ng Estados Unidos ang visa ni Senator Ronald Bato de la Rosa
na of course malapit niyang kaalyado at naging pangunahing tagapagpatupad ng kanyang war on drugs. At ang oras!